Napakawalang hiya nung tao na yun. Yan na. Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang. Nagsasalita ng totoo, para kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Clear? Bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung binanggit mo ng pahayag mo na sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Please look at our background. Ano? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Pasensya na ho marami ho nagme-message sa atin na hindi po nila natatanggap ang notification. Totoo naman ho kasi napapansin ko rin bakit ganoon yung ating alam niyo na. Nagtataka sila bakit Kuya Goods hindi ka na ba talaga nag-upload? Sabi ko, nag-upload po ako. Ang gawin niyo lang kung hindi po sa inyo talaga nagno-notify yung video natin, every time, every morning, hanapin niyo po si Kuya Goods, type niyo lang po sa search button yung pangalan natin si Kuya Goods. Ganon din sa gabi. Opo, hanapin niyo lang at lalabas na may pangalan natin doon. Kasi baka siguro hindi natin masabi ha. Pero syempre, shoutout segment muna tayo ha. Marami tayong isa-shoutout ngayon kasi gustong-gusto nila. Nagpapasalamat sila. At mamaya pag-uusapan natin itong si Tikbalang. Dinama yung pangalan ng Senador Marcoleta. Ngayon, ano na? Trending na trending ka Tikbalang ito mula kay Mama ni Humorante. Watching from Canada and her family. Yan. Salamat po shoutout po sa inyo at sa inyong pamilya. Kay Ma'am Renny Bobok, ayan. Lagi siyang nanonood. Shoutout po Ma'am Renny. Oo. Marife Recafort, shoutout po. From Bahrain. Yan, ingat po kayo dyan. Ito good morning Ma'am Teofila Jose. Good morning, watching from Italy. Ayun. Ang ano lang natin, pagtapos ng video, pag napanood nyo yung video, like and share nyo. Kaya naman, i-like and share nyo bago nyo panoorin. Ganun lang po para mas maraming mga kababayan natin ang makapanood, no? Alam ko naman nag-e-enjoy kayo pag pinapanood nyo yung video natin Mula kay Ma'am Micaela Finidad, yun, watching from Zambia, Africa. Ingat po kayo dyan, Scroll lang tayo kasi marami tayo nagpapa-shoutout, no? Okay lang naman. At least nakakapagbigay tayo ng video. Nasa shoutout ko rin ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na kayo na nanonood sa akin. Kay Kisha Serte. Pa-shoutout po, watching from Ilocos Sur. Ayan. Shoutout po sa Ma'am Kisha. Ilocos Sur, Norte to. Ma'am, alam na natin ang puso mo mga Duterte. Shoutout po sa mga taga Ilocos Sur, lalong-lalo na kay Ma'am Kisha. Hindi po siya makabongit. Maka Duterte po siya. Good job yan, ma'am. Ito mula kay Marcela Karasawa, watching from Japan. Shoutout po. Wilma Tubio, shoutout kay Goods from Hong Kong. Ingat kayo sa Hong Kong. Watching from Bahrain, Eduardo Bacasmas. Glory Hoffman, watching from Germany. Ingat po kayo dyan sa Germany. Shoutout po. Gloria Castella, watching from Oman. Ingat. Kay Mama Irma Viana, watching from Japan. Yun. Sana magkabisa tayo dyan para madalaw natin ating mga kababayan. Simulan na natin, Kuya Good, sana magkaroon tayo na ulit ng cardinal sin para mamunot matapos ng kita nyo. Tama nga naman. Simulan na natin. Ready ka na ba? Good day, watching here. Region 2A, Isabela. Yan, ingat po Ma'am Chingatan. Yan.
O, sa Candelaria, Quezon, bypass road, hindi naman sira ang kalsada, sinira. Ayun, yun na. Alam nyo naman, sino ba ang taga Quezon na humahawak dyan? Si Panot. Ha? Si Panot. O, simulan na natin itong mga bagong, yari ka ngayon, tikba lang. Bibirahin ka ni Senador Marcoleta, tigas kasi ng panga mo, nakakagigil ka. Oo, yung gilagid mo, kitang-kita na, ha? Kaya, huwag ka na masyadong mag-inarte sa mga pautot mong nagwala sa desisyon ng Supreme Court. Motion for reconsideration ay hindi ho binigay. Diba? O ano to? Pasok. Laking dagok ito para sa House of Representatives at kay Martin Romualdez. Ipinagpaliban ng Korte Suprema na desisyonan ang mga mosyon para sa pagsumite ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Wala nang ihintay nitong si Soto. Kasi ito rin hinihintay ni Soto eh. Hintayin daw yung motion. Para hindi mabasura yung para daw sabi, hintayin muna natin yung motion ng mga taga-kamara bago natin desisyonan. Ano tayo? Ano mangyayari niyan? Buti na lang magaling yung mga senador. Yung ibang senador, maliban lang doon sa 5. At saka ikaw, malapit ka na. Pinagtutulungan ka na, hindi mo pa halata. Easy lang bay. Nalalapit na ho. Itong mama na ito, si Balulong, sigurado ito, pag naka-tiyempo itong mga senador na ito, baka ito ma-impeach. Oo, konting-konti na lang. Ayon sa tagapagsalita ng Supreme Court, na si Attorney Camille Sumate, ang mga mosyon ay nasa agenda para sa sesyon ng NBank noong Martes, ngunit hindi pinag-usapan dahil ang korte ay naghihintay pa ng mga karagdagang mosyon bago magdesisyon. Ang desisyon ng Supreme Court noong July 25 ay nagdedeklara sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang walang bisa dahil sa paglabag sa 1 taong pagbabawal sa paulit-ulit na paghain ng impeachment. Ang Kamara ng mga kinatawan ay naghain ng ika-4 na reklamo sa impeachment laban kay Vice President Sara na ipinadala sa Senado. Ang Kamara ay nagpahayag na ito ay wastong nagamit ang kapangyarihan nito sa paghain ng impeachment at na ang Senado ay dapat mag-usisa sa kaso. Sa mosyon ito. Alam nyo naman yung Kamara na yan. Pinagtutulungan nila, yan si Bibi Sara. Akala nila, makukuha nila sa ganun-ganun lang. Hindi eh. Lumabas din ang gusto. Nangangarap si Balulong maging Prime Minister. May pangarap sila na hindi bumaba sa pwesto. Sinabi rin yan. Nabanggit din yan ng isang magaling na abogado. May mga pangarap ito eh. Mararamdaman natin yan, sabi ng magaling na abogada na yan, kung naalala nyo ba yung statement ni Attorney Guanzon, na itong si Balulong at si Bungit-ngit, gustong gayahin yung ginawa ng kanilang tatay o yung namuno noon. Umpisahin muna yung charter change. Diba? Ayan na nga, sinusulong na nga nila. Pag naisagawa na nila, wala na, dire-diretso na. Hindi pwede. Wag muna nating pakialaman yung charter change na yan. Okay pa tayo dyan eh. Wala namang problema dyan, di ba? Ayos naman tayo dyan, di ba? Pag sila nandyan, ay naku, magkakalintik-lintik. Kung gusto yung baguhin, di tapusin mo muna yung termino mo. Lamat na kayo eh. Baka gusto nyo, planuhin na naman na umupo kayo ng 3 dekada. Wow! How? Si Carabao. Ganon sila. Katindi. Nagsisimula na sila. Charter change. Yung chacha. Palitan ng constitution. Ano bang pinaka-term nila doon? Ayusin. Wow. Sasang-ayunan pa raw ng ni Bungit-ngit. Wow naman. Para sa reconsideration, ang Kamara ay nangatwiran na ang Supreme Court ay nagkamali sa pag-interpreta sa 1 taong pagbabawal sa impeachment. Ang Supreme Court ay nagutos kay Vice President Sara at sa kanyang abogado
na magkomento sa motion para sa reconsideration sa loob ng 10 araw. Ang Office of Solicitor General na kumakatawan sa Kongreso ay may 15 araw upang maghain ng komento. Ang desisyon ng Korte sa motion ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Kongreso at ng Hudikatura. Samantala, tila hindi pa rin matanggap ni Tito Soto ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ano na naman ang reklamo mo? Bakit hindi mo na naman matanggap? Impeachment laban kay Vice President Sara. Sa kabila ng malinaw na pagpapasya ng Korte Suprema sa usapin ng impeachment, tila hindi pa rin matanggap ni Senate Minority Leader Tito Soto ang naging ruling. Sa halip na igalang ang interpretasyon ng pinakamataas na hukuman, iginiit ni Soto na kailangang baguhin ang mismong saligang batas para mabura ito. Kita nyo? Lumabas din ang tunay na kulay. Papalitan nyo saligang batas? Isusulong nyo ang tsa-tsa? Para saan? Pansariling interes. Ganyan sila katakaw sa posisyon. Okay na ilang dekada na. Bago na ulit, di ba, napalitan yan, inayos yan. Ilang dekada na lumipas. Tapos kayo, umupo kayo, papalitan nyo, aayusin nyo, wow. Wala naman nagre-reklamo dyan, bukod tangi kayo, yung plano kasi, bagong playbook, ika nga. Di ba, alam na natin to. Iba yung mga paandar nila Iba yung eksena nila. Iba yung kagustuhan nila. Gusto nila mangyari yung nangyari noon. Di pwede. Hanggat andyan ang mga galing na abogado, hanggat andyan yung mga galing na taga Supreme Court, hindi mababago ng mga kagustuhan nyo lang. Mapunta tayo dito. Naku, yari ka ngayon. Tikbalang. Ikaw ngayon ang nasa hot seat. Ang binira mo pa, Senador Marcoleta, hindi ka na. Baka maubos ang kwarta mo. Pag ito si Senador Marcoleta, ay naku. Courtesy Senate, August 14, 2025. Kanina. Pasok natin. Wait lang. Ang sabi nito, napakawalang na tao nito. Tao ba o tikbalang? Mukha kasing oyabak ngayon, bawi-bawi lang yan. Kung ano yung ginawa mong kabastusan, babawian ka. Siguro ito na yung panahon para singilin. Kita mo, galit nga sa'yo yung mga taong bayan. Sino na? Oyabak, tikbalang, kung ano-ano pang tawag sa'yo. Senador Marcoleta, birahi. Napakawalang hiya nung tao na yun. Yan na. Mr. Chair, bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Ayun. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Yari ka, tikbalang. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Dati, walang gumaganyan sa'yo, tikbalang. Ganda ba tawag doon? Pangit Walang kaganda-ganda, kahit sa angulo at note pa yun. Panort na tikbalang. Nagpipiling-piling. Ayan, binibira na Senador Marcoleta. Na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. Ito yung pag-uusap, ito sa online na, alam niyo na yun. Bawal na bawal yan, pero ang sabi ni Bungit-ngit, ayaw niya iban. Pag-isipan daw muna. Meron siyang statement siya dyan, Di ba? Meron siyang interview yan dyan. Bakit ayaw? Baka nakikinabang, sabi ni Aling Ledesma.
So, alam ko po, malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Ayun, total ban. Kailangan total ban nga naman. Bakit ayaw ni Bungit-ngit? Yan ang tanong. Ito yung pag-uusap sa total ban ng... Pero, bago natin i-continue yun, meron lang mapapakita sa inyo. Meron akong slide dito. Meron akong clip dito. COMELEC Chair, companies with government deal, bird from funding public official. Naku, ito na. Isa pa to eh. Bakit kaya ito hindi pa ma-impeach? Hinihintay lang din natin ma-impeach yan kasi yan yung usap-usapan doon sa 300M. Hindi naman pala kailangan ng 300M para doon sa kampanya. Yan, di ba? Siniwalat ni Atty. Respicio. Sino ito? Sino ka? Tignan natin Ano ito? Well, joining us now for discussion on this, COMELEC Chairman George Garcia. Mr. Chairman, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Good afternoon, Ma'am Carmina, to all the televiewers. Good afternoon. All right, so let's get down to the COMELEC resolutions. Aside from the Omnibus Election Code, you have resolutions 10772, 11109, which states that donations from domestic corporations to any political party or candidate is considered reasonable if it does not exceed 5% of the corporation's taxable income on the taxable year immediately preceding the election. That's very clear. The question is, COMELEC Chairman, how is this being circumvented by those who are running for office? The most recent controversy involving supposed contractors contributing public funds to the coffers of candidates, well, that is really illegal because under section, I will not use that our resolution. What I will just use, Ma'am Carmina, is section 95 of the Omnibus Election Code, section C, which prohibits any natural or juridical entity from contributing to a candidate or political party which juridical or natural entity has contracts with government, whether service or public works. Very clear under the provision of section 95, paragraph C. And therefore, that was really the basis of the resolution of the Commissioner Elections. You see, section 95 are those who are prohibited from making contributions. As far as corporations are concerned, they are allowed to make contributions, provided that you have read it's not more than 5% of their taxable income. But as far as those with contracts with the government, whether service or public works, they are absolutely prohibited from making donations or contributions to candidates. Well, you heard the soundbite. There was an admission coming from Senate President Cheese Escudero himself about the donation made by this contractor. What is his exposure there, Chairman? And what does he have to prove now to sort of tell the public that he did nothing wrong? But on the onset, face value, Chairman, did the Senate President commit something illegal? Well, Carmina, I will not easily jump into conclusions simply because I might be inhibited. Definitely a case or cases may be filed against those who received such kind of contributions or donations to the Commissioner Elections, and therefore we have to really determine the culpability if there is any. But we have to likewise make a distinction. When I say that it's juridical entity or a natural entity that is prohibited from contributing, the point is who is culpable, who is liable under section. Tigilan nyo kami. Ang dami nyo mga paandar. Isa lang naman ang basta kami naniniwala kami doon sa siniwalat ni Atty. Respicio. Doon kami naniniwala. Kahit magpaliwanag ka pa dyan, yanak ng tipaklong. Wala. Meron kayong sige nga. Ilalaban namin si Congressman bakit pinaupo nyo itong si Atras? Hindi na mananalo. Ang dami nyong satsat dyan. Ewan ko sa inyo. Dapat sa inyo kayo ang masibak dyan. Mayroon Magalong binira sa Claire Castro ukol sa flood control. Yan ang maganda. Birahin mo, Mayroon Magalong. Kasi ayaw tumigil niyan eh. Puro batikos yan kay BP Sara. Ngayon, pati ba naman yan? Naku, dinadamay na ngayon. Parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo, para kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Clear? No. Ako naman ganyan, napaka-sarcastic naman yung binanggit mo, ng pahayag mo na sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Ang
Senado at Kamara ngayon ay nagtuturuan kung sino bang gawit o dito nga sa mga contractors na nakatanggap po ng mga pondo para po dito sa flood control project. Ito nga si Senate President Cheese Escudero ay isa nga sa mga nasampulan dyan sa Senado na parang tinitira. Dahil nga isa daw sa mga top campaign na donor niya noong 2022 election ay naging contractor din pala para sa ilang flood control projects na nabanggit din doon sa listahan na pinangalanan nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ho ba ang masasabi po niyo dito? Well, kumbaga parang, again, balik tayo doon sa word na delikadesa, di ba? Conflict of interest. Ano lang propriety. Bakit sila nabibigyan ng, for some reason, bakit favored na contractor sila? Bakit pa ulit na sila nakakakuha? Tama. Isa lang yan because they know how to do special package. Kaya sabi ko nga sa iyo kanina, yung nung binanggit ko sa iyo yung percentage, talagang nakakalula talaga at because of that, nakukuha nila yung mga kontrata. No? Opo. Mayor, magandang umaga. Si Admar po ito. Meron pong panukala or gustong ipanukala itong si Senate President Cheese Escudero po na ipagbawal na sa mga public officials and mga kamag-anak hanggang 4th degree ata na makakuha ng kontrata, lalo na sa mga infra projects po. Anong nakikita nyo po rito? Una, uusad ba ito sa tingin nyo po? And malaking tulong po ba ito kung sakali pong umusad, Mayor? Well, napakagandang panukala yan. Kung talagang totoo, kung talagang genuine yung concern, napakaganda yan at malaking bagay yan. I just doubt kung papasa sa House of Representatives. Kasi nga... Yun ang problema, Mayor. Baka hindi nga ipasa ng mga taga-Bakulaw na yan. O, ng mga Bakulaw na yan. Sana lang. Pero itong pakilamerang babae na ito, birahin mo ng birahin. Hindi nga natin, marami sila sa kanila involved dyan kita nyo na? Yung binanggit nga ni Senator Lacson na 67, ito lang yung identify talaga na directly. Talagang involved sila. Ay talagang meron silang kumpanya na hinahawakan. Construction company. Hindi ako masyadong optimistic na papasa. Pero kung maipapasa nila yan, napakaganda yan at malaking bagay yan. Significantly, it will have a positive impact on the quality of our projects and at the same time, addressing corruption pagdating sa construction ng mga flood control projects and all the other required pa rin, infrastructure projects for that matter. Opo, and nakikita nyo rin po ba, kasi nabanggit nyo kanina po na parang kayo pa yung parang nagiging kalaban nung naibulgar nyo ito kasi parang pinagsasabihan pa na dapat verified yan, ganito, ganyan. Pero yung atin pong gobyerno ba, lalo na yung Office of the President, mga sangay nito, sapat po ba yung kanilang kakayanan at yung resources nila para matumbok at malaman, ma-verify mismo nila kung totoo ba itong mga nababanggit po ninyo na katiwalian po, Mayor? Yes, very capable, Juan. Galing na ako dyan Very capable ang ating ang Office of the President to organize the investigation. Ang kailangan lang talaga, ma-identify talaga kung sino mag-imbestiga, sino ang lead agency. Pero wag yung mga pinanggalingan ng mga nasasangkot, no? O wag yung mga organization ng wag sana yung, let us say, in terms of credibility nila at moral ascendancy, hindi naman pwede na House of Representatives ang mag-imbestiga. Hindi naman pwedeng DPWH ang nag-imbestiga. Kasi conflict of interest na kagad yan. Dapat an independent body to be headed probably by a reputable individual, former Chief Justice of the Supreme Court, tapos under sa kanya are the investigative agency. Kasi nga iba kasi kung meron kang investigator talaga na talagang trained investigator. Kasi yan ang trabaho nila pagganap ng mga ebidensya. May tradecraft yan, may skills yan, may talents yan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na, hindi, abogado ako. Yes, abogado ka, pero hindi ka investigador. Iba ang investigador. Kaya nga yung NBI, kita mo, di ba? National Bureau of Investigation. Kasi nga, in-emphasize nila yung word na investigation.
Hindi naman lawyering ang inimbestigahan. Hindi mo pwedeng sabihin na lawyer ako, investigador ako. No, you're not. Kakaiba ang investigation sa pagiging abogado. Pero magandang isang abogado na mag-investigation provided na train na siya. May training siya. Tama. So kumbaga Mayor, qualified kayo rito bilang dating general at nanguna sa maraming mga investigasyon po. Yes, Admar, kaya nga ako nagbo-volunteer, if you remember, no? Ako nga this will divert me from my function as mayor, pero just to seek out the truth, willing ako to head the investigation. Pero that will be up to the president. Ano kasi naman ang decision maker dyan. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dun sa kan. Ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni Senator Lacson, na parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo, parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan, Yusek Claire? Bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung binanggit mo ng pahayag mo na sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Please look at our background. Ano? And doon sa mga binanggit ko pa noon ng mga korupsyon, meron bang pinabulaanan doon na hindi totoo? Diba? Kaya ako'y nakikiusap lang na please, huwag naman kayo maging sarcastic. Hindi po kami ang kaaway nyo rito. Kami po yung friendly force dito. Ang kaaway. Narinig mo. Ang, Yusek. Oo, cannot clear. Oo, hindi naman kaaway si Mayor Magalang. Bakit inaaway mo nga naman? Si Mayor ay gusto niya lang isiwalat itong mga kumubra. Doon sa mga proyekto. Meron ba talagang proyekto? Mayor! Meron ba talagang proyekto o ghost project? Yun lang. Baka mamaya ghost project halos lahat. Kita nyo nga, may nag-comment sa atin sa Seriara, Quezon. Yung diversion road, kaganda-ganda, winasak. Naku, nananawagan ng mga ating kababayan dyan sa Seriara, Quezon. Oo. Winawasak na ho yung kalsada nyo dyan. Bagay, gitna na kasi ng taon no? Baka hindi maubos yung pondo, bawiin. Bawiin yung pondo ni Congressman, sayang. Kaya kahit kahit matino, wasak. Wasak lang ng wasak. Nyo po, yung mga kakilala nyo po dyan sa Kongreso, yan po ang kaaway natin ngayon dito. At syempre, yung mga tiwaling official din dyan sa implementing agencies. Mayor, nagkakampi-kampihan sila dyan From Congress to Speaker of the House. At siyempre, alam mo naman, pinsan yan, ni Speaker. Alam nyo na, kung ano ang totoong plano. Eto, nagtataka lang tayo. Bakit ng 2025 budget, pinaglalaban nila itong AIX? Itong ayuda. Bakit ngayon 2026, wala namang pondo yung ayuda, tuwan-tuwa naman sila. Baka siguro mabubuko sila kung saan napupunta itong ayuda na to. Wala hong pondo, pag-iisipan pa raw. Diyos mio, samantalang dati, lungkot na lungkot sila nung Benito. Nung Benito, wala rin. Ganun din ang kasuma total. Pabor pa rin sa kanila. Sa club, di ba? Opo. Mayor, sa monitoring po ninyo or sa inyo pong sariling investigasyon, ito pong manumalyang mga flood control projects, ito po ba yung malimit na ini-insert lang sa atin pong budget? Kasi nabanggit din minsan ni DPWH Secretary Bunoan na wala silang sistema na ma-check talaga kung ano itong mga insertions, nalalaman na lang nila na mayroong mga in-insert doon na wala doon sa original nila na suhestyon after na pong mapirmahan ng Pangulo ang budget. Totoo naman yun. Totoo yung sinabi ni Secretary Bunoan. Kung titignan mo yung NEP noong 2025, lumalabas doon na ang hinihingi lang nila is around 800 billion plus. Kasi yun lang naman ang absorptive capacity nila 800 billion plus. And then suddenly, after the BICAM, pero actually yung BICAM pa nga, okay pa yun After the small BICAM, nakukunti na lang sila nag-usap-usap doon. Yun Balita ko nga, tatlo na lang sila nag-usap Nako, yun na. Biglang nabago na. Nabago na. Nadagdagan na ng 214 billion. So doon pala makikita mo na ang tawag doon. Sino ba nagbulgar nun? Parang, sino ba nagbulgar nun?
Parang binulgar din ata nagkaroon ng ng plenary dito sa Senate. Parang may nagbanggit ata na itong pagdadagdag, pagpa-i-insert ng ganung amount. Booking na. Pag booking na, huli na sa banga. Dapat ganun. At kagustuhan ng taong bayan, impeach na nga Ha? Bakit hindi nga pala matuloy-tuloy yung impeachment ni sino kaya magsusulong ulit? Kaso ang problema, pag pinasa sa House, baka hindi, alam niyo naman, nagkakampihan yung mga bakulaw dyan Baka hindi pansinin. Kagaya ng ginawa ni Congressman Representative Cardema. Di ba sinulong niya impeachment kay Bungit-ngit? Hindi pinansin ng House. Sino kaya ang susunod na maghahain na yan? Saka si Attorney Vic Rodriguez parang may naghain ng disbarment case. Sino naghain? Yung pala ay hindi makapasa-pasa sa bar. Baka nainggit kay Attorney Vic, At saka baka magkano na naman ang bayad para ito naman ay makisaw-saw sa issue. Hindi naman kilala yung tao. Magkano? Halos lahat na lang ng mga dapat pag-usapan, yung mga mabibigat na issue ay natatabunan. Dahil napapasukan itong mga bayaran ito. Wala na si Alias Rene. Di ba? Wala na si Alias Rene. Natabunan na yung kaso doon sa yung sa Amerika. Di ba? Natabunan na. Wala nang pag-uusap sa Amerika kasi may nag-boxing may nanalo sa boxing. The winner is the Howler! Kahit walang kalaban, nanalo. Natabunan na yung issue na yun. Pansin nyo mga kasama? Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ang hiling ko lang sa inyo umaga-gabi, search nyo kagad sa YouTube. Kuya Goods, ayan, si Kuya Goods, lalabas kagad yung upload natin dyan. Kasi kung aasa tayo sa notification, baka abutin tayo ng siyam-siyam. Search nyo na lang po palagi si Kuya Goods sa YouTube channel. Wala naman tayong iba nagtataka ako dito kay boss Wala naman akong ibang mga ina-uploadan Dito lang Solid. Ako loyal ako Ito lang tayo. Ito lang yung platform ko. Wala tayong ibang Kaya boss alam mo na Di tayo talo Bati tayo boss. Bati tayo. Ayan hanggang sa muli Like and share. Bye-bye.